Tanggol, anong nangyayari? Ikaw na bahala dito. Nanggigigil ako eh. Baka mapatulong ko isang tao dito. Nagmadaling puntahan ni Roda si Tindeng upang ibalita na nakabalik na sa serbisyo si Rigor. Hindi mapigilan ni Tindeng na ilabas ang kanyang saloobin para sa kanya kahit maituring na bayani si Rigor at makabalik sa serbisyo, hinding-hindi pa rin mawawala ang masamang ugali nito. Presinto, hindi rin makapaniwala ang Chief of Police na muli pang makakabalik si Rigor sa serbisyo matapos itong masibak noon. Ngunit kahit pinayagang bumalik, pinaalalahanan pa rin siya na huwag nang ipagpatuloy ang dati niyang kayabangan. Pinagtanggol naman ni Rigor ang sarili at sinabing ginagawa lamang niya ang kanyang tungkulin. Sa Quiapo, kaagad inutusan ni Tanggol ang kanyang grupo na maghanap ng mga taong nangangailangan upang mabigyan ng tulong pinansyal. Gusto niyang magbalik ng kabutihan sa komunidad. Mabilis namang kumilos ang kanyang mga kasama at nagsimulang tumawag ng mga tao. Nagkagulo ang mga tao sa Quiapo. Lahat ay nagsipila at nagunahan para makatanggap ng tulong mula kay Tanggol. Hindi makapaniwala sina Enteng at Tanggol sa dami ng tao. Ibinahagi ni Tanggol kay Enteng na anuman ang mangyari, hinding-hindi niya tatalikuran ang Quiapo. Gagawin niya ang lahat para makapagbalik ng kabutihan sa mga tao roon. Sa kabilang banda, ang pamilyang Benito ay abalang-abala rin sa paghahanap ng mabibiktima upang makalikom ng pera para sa piyansa ni Maki. Nag-aalala si Fatima dahil wala pa silang nabibiktima. Kaya pursigido siyang makahanap ng malaking isda para makalikom agad ng sapat na halaga. Sa gitna ng kanyang paghahanap, napansin ni Fatima ang kaguluhan at mahabang pila. Nagulat siya nang malaman na may namimigay pala ng pera sa mga taga-Quiapo. Dito siya nakaramdam ng pag-asa. Baka ito na ang taong pwedeng mabiktima. Nakita niya ang mamahaling sasakyan ni Tanggol at palihim niya itong pinasok para mag-abang. Habang nagpapatuloy ang pamimigay ng pera, biglang dumating si chairman at sinita si Tanggol. Pinaratangan na naman siya bilang pasimuno ng kaguluhan. Kahit malinaw ang kabutihang intensyon ni Tanggol, hindi pa rin siya maintindihan ni chairman. Dahil sa inis, inutusan na lang ni Tanggol si Madonna na ipagpatuloy ang pamimigay ng pera. Habang siya naman ay pumasok na sa sasakyan, hindi niya alam may nakaabang palang panganib sa loob sa katauhan ni Fatima. Habang pilit itinatama ni Tanggol ang kanyang landas at ginagawa ang lahat upang makapagbalik ng kabutihan sa Quiapo, may mga tao pa ring handang samantalahin ang kanyang kabutihang loob. Sa kabilang banda, si Rigor naman ay tila unti-unting bumabalik sa kanyang dating pagkatao. Sa kabila ng panibagong pagkakataong ibinigay sa kanya, sa gitna ng gulo at kaguluhan, lalong lumalalim ang tensyon sa bawat pamilya. Habang ang iba ay lumalaban para sa kabutihan, may ilan ding patuloy na gumagawa ng hakbang para sa pansariling kapakanan. Sa dami ng nagtatagpong kwento, sino kaya ang mananaig? Ang gumagawa ng tama o ang sumusugal para sa sariling interes? Ibahagi ang inyong saloobin sa comment section. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell ng Batang Quiapo. Maraming salamat sa panonood.